maganda naman yung lugar. Kaso nga lang may mga hidden fees. Na hindi na-announce. Hindi posted. Madalas hindi nasasama yun kasi hidden nga eh. Pero ito, sabi namin yan, yung parking kasi motor 50 pesos flat rate, tapos may environmental fee pa na 40 pesos bukod dun sa entrance na 100. So yun ang kailangan ng paghandaan para hindi kayo nagugulat. Okay, nasa exit ka na. Ano ibig sabihin nito? Dito, kung makikita nyo, exit signage. Kumbaga sa buhay, kung tayo ay pasuko na o nawawalan ng pag-asa, tutok na tutok. Hindi, malayo yan, malayo. Hello po. Hello po. Welcome po sa DN Rhea Campsite Review. Welcome po ulit kayo. Ang campsite na i-review natin ngayon ay Mahogany Campsite. Ito ay matatagpuan dito sa Labac, Real, Quezon. Yan, madali lang puntahan dahil paglagpas lang ng kaunti sa Fami ay ito na halos bago mag-Real. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Left my baby crying, said you can't live that way. Left my baby crying, said you can't live that way. I told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Yeah. The sun in the distance looked like a burning coin. Saw the sun in the distance looked like a burning coin. Lord, I don't need no preacher, just that dust roll to join. Nakakatuwa naman dito, ginagawa yung tulay. Ayan, renovation. Pero dapat ang pwede lang dumaan dito yung kasya dito sa frame. Sabihin may capacity itong tulay. Ayan. Dito ito sa Mabitak Municipal Hall. Kasi pag hindi ka kasya doon, hindi ka makadaan. Kasi paano ka? Saan ka dadaan? Parang yan lang naman alam kong daanan. Now I'm rolling through the valley, wind hums through my head. Yeah, I'm rolling through the valley, wind hums through my head. You can't tell my woman I'm gone. Ha? Galing na una sa atin yung ulan. Pero parang gusto bumalik. Dito ka na? Oo, dito. Di ba? Mababa lang naman. Ang taas eh, no? I-atras ko na lang.
Bitbitin mo lang yung tent. Ha? Bitbitin mo na. Baka malaglag. Yun oh, may malaki siwang eh. Pati itong maliliit, bitbitin natin. Dalawa na yung papakarga na. Ito, sasakay natin ito. Ito kuya. Ayan. Pwede isakay dyan. Pero dapat ang isasakay mo dyan yung medyo malalaki lang. Kasi pag maliliit baka lumusot. So yung eksakto lang. Na hindi lulusot. Ayan. Sa kanilang ano ba tawag dito? Ayan, may nag-a-assist naman dito. Yung ibang gamit namin, maliliit, bitbitin na lang namin. Ayan, kasama namin si Camp Moto. Bali, 2 years na siya hindi nakakapag-camping. Kaya nandito siya ngayon. Ayan. Tsaka si Ate Jo. Ayan. Dito nagbibigay kami ng tip para doon sa maghahakot ng gamit. Abangan na lang namin doon sa baba. Isa sa mga pinaka hindi kaaya-aya tingnan kapag isa kang camper ay yung nagdadala ka ng plastic na balot. Yan, ito yung bali yung daanan nila, daanan ng tao. Napakaayos oh. At mabibilang mo sa daliri mo yung ilang baitang ang hagdan. May hawakan ka pa, nakahoy. Yan. Uy, malinaw ang ilog ngayon ah. Yan. Napakaganda naman ng tulay na to. May lock. Safety pag gabi na. Hindi basta-basta nakakapasok ang intruders. Ay, dito lang. Dahil sa sobrang dami nila ng kahoy, ang nilagay nila dito na kahoy ay medyo madulas. Madulas ito. Dapat kaskasin pa ito na pagaspangin siguro. Ayos naman. Siguro, pagbasa lang siguro baka madulas. Ayan, marami na agad campers. Yan, pwestuhan. Ito, pwestuhan ito. Hindi ito na may maintain. Kita agad natin, no? Naipunan ng tubig. Andali, saan natin antayin? Ayun, doon sa kabila. Nandun. Yun. Kunin natin yung gamit na natin. Ibababa na dito. Yun. Dito ang registration nila at may tindahan sila dito. Ano si Bok niya? Anong pangalan ni Bok niya? Oy! Anong pangalan ni Bok niya? Joe Haynes. Ha? Joe Haynes. Walang yun. Dako, nilalagay pa ang pangalan. Oo. Paktay tayo. Yung kahit doon sa may banda road, doon sa dulo road, may pwestuhan para tabing ilog. Kasi naunahan na tayo eh. Okay lang yan. Oh, ayan. Dalawang senior. Saka May dalawang discount. Ilan po yung regular? Dalawa. Palagay po ng number of packs, female and male po. Ganun ba? Kami ay ano tayo? 6. Lalagay niyo na lang Six. po kung ilan po yung 8. 8. 8. Ali, 4 packs lang po yung Ang tent ng 8 ay dalawang senior po, dalawang regular. Oo. 4. No. Ilan po 10 pitching, sir? Dalawa lang.
Ay, Sila naman sila. bagong lista sa kanila. Bagong lista tayo. Okay. Ito na yung mahogany. Tapos, yung problema dito, sayang na mga spaces nila. Nagpuputik lang. Naghahanap tayo ng pwestuhan. Yun, oh, sayang. Dapat meron silang maayos na daluyan ng tubig. Ito. Dito, mukhang okay dito. Isolated. Mas okay dito sa akin. Yan. Sana matutunan nila na lagyan ng kanal yung latagan ng tent, dahil pag maglatag ka magpuputik pag umulan. So itong espasyo na to dito pwede. Dito yung grupo, pero yung iba dito, yung iba doon, dito. So dito ilan lang may ilalagay, wala na akong itak eh. Mas gustuhin ko pa dito, kaso malambot lupa, malambot ang lupa. Total, ginawa na nila itong campsite. Ayusin na nila yung lagayan ng tent, dahil tent pitching priority. Pero pagpunta mo, parang aasa ka lang sa dating napaglatagan ng tent, kung anong ginawa nila, kung inayos ba nila. Dito sa area na to, napakaganda nitong area na to eh. Masukal-sukal siya, malinis ng kaunti, pwede maghamok dyan eh. Hamok, the best dito. So nagkamali kami dito sa camp Mahogany Camp o Camp Mahogany. Perfect ito sa hamok, dahil ang hamok mo ay hindi sasayad sa lupa. Dahil kung tent, mahinahin ang klase ng tent mo, magkakaroon ka ng problema sa penetration ng water mula sa ilalim. Tatagusin ka talaga kung mahina-hina ang tent mo, dahil sa ilalim pa lang, latagan pa lang ay putik na. Ayun, yung banda ron sa bungad sana ayos din, kaso may nagpapatugtog. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards, with only hearts.
you never did so. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only hearts. In this house of cards, and these lonely hearts. Pagkabasbasan po upang mapagbigay ng kalakasan sa physical namin ito. Hinihiling ko po, Panginoon, na samahan mo kami, pagsaluhan mo po kami, Lord. Ito po yung aking hiling, may kasalanan sa Panginoon ng Jesus. Diet, 1 cup na lang daw siya. 1 cup na lang daw po yung rice. Ay, sorry. Huwag ka mag-brown rice, huwag ka mag-panggat. Dito ka umupo kasi o para mag-focus. And when you go, I will fall back apart. Thank you. Thank you. I Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. Birthday, Joshua. Wala siya. And I almost never know what I should say. Maybe nothing, nowhere ever was that okay. Wala sir, wala lang mabili. Sayang kasi yung ano. In this house of cards. With only hearts. Camp Mahogany. Dito, okay dito pag raw campsite talagang hinahanap mo, gusto mo magubat-gubat. Mas marami dito yung nagaglamping na kung saan may tent ka na nakaabang sa isang kubo o kaya parang TP house, A house nila. Dito occupied mo na lang, may tent na dyan, tapos may pwede pang galawan sa taas, sa baba rin meron na silang pinoprovide na table at saka puan. Ang katulad ng sinabi ko, ang lupa nila, ang area nila dito sa campsite proper ay hindi mo mapaglatagan ng tent dahil hindi maganda yung daloy ng tubig. Madalas dito ay umuulan, kung kaya lagi basa yung ground.
dito sa Mahogany, ang ground nila magaganda dahil flat. Number 2 ay malilim, hindi mo kailangan ng tarp para sa shade ng area mo dahil may mga puno eh. Ang problema, yung ground niya laging nabababad sa tubig ulan. I suggest lagyan nila ng proper na daanan ng tubig, mga kanal man lang, kung saan yung tubig ulan ay mag-flow ng maayos, at yung latagan ng tent magiging regular siya na latagan dahil hindi siya mabababad sa tubig ulan. Sayang eh, ang daming magagandang latagan pa oh sa ibang lugar. Napaka-precious ng isang area dahil sayang din yan eh. Maraming campsite na akong napuntahan na kapiranggot na latagan ng tent ay napakamahalaga. Dito naaaksaya lang, sayang. Siguro sa management makita nila ito na yung mga space ay pwedeng latagan ng tent. Pero baka naman pagdating ng araw meron silang pinaplano na itutuloy nila yung mga TP house. Pwede naman itutuloy nila, dadagdagan nila ng mga TP house in the middle of area, kumbaga may mga available, dadagdagan nila ng TP house. Possible din yan dahil napakalawak pa ng kanilang area. Kahit dito mayroon pa, ibig sabihin hindi pa masyado na ma-maximize ang gamit. By the way, ito yung kanilang washing area. Walang problema sa tubig dahil ang tubig nila dito ay bukal. Ito ay pwedeng gamitin sa pagluto at saka panghugas talaga. Ayan. Dahil yung mga lokal, ito na rin ang iniinom nila na tubig, sabi, no? Pero siyempre kung dayo ka, maselan ka, bili ka ng purified o kaya distilled water, pinaka the best. So mayroon din silang mga ihawan dito. Ayan, pwede magluto dyan, mag-ihaw. Ayan. Itong area na to ay napakalawak pa, hindi pa masyado na-develop. Yung mga row campers pwede rin gamitin ito. Dito mag-pitch ng tent. Ayan. Meron silang CR banda roon. May CR pa. Ayan. Dahil pagpunuan doon, tadaanan natin yung CR. Pagpunuan, pwedeng mag-CR dito. Hindi na pupuntahan. Pero yan, may CR, pwede rin maligo. Dito, patagin kung halimbawa gagawin nilang tent pitching area ito. Possible na pwedeng patagin ito. Maganda rin naman itong lugar dahil kahit malayo sa ilog, malayo naman siya sa ingay dahil ang ilog dito ay katabi rin halos ang kalsada. Yun ang disadvantage sa manang nagpipitch malapit sa ilog. Maririnig mo rin kasi yung tunog ng mga sasakyan sa kalsada. Mga lalaki na rin ang mga puno dito sa Mahogany, Camp Mahogany. Kaya katulad nun, masyadong magkadikit, hina-harvest na nila yung iba. Ang mga kahoy na ginagamit nila dito sa structure nila, lalo na yung tulay, ay galing na rin dito. Morning, sir. Po, morning. Puntahan natin yung man-made falls nila at saka yung swimming pool, dahil mula doon sa man-made falls ay naggawa sila ng swimming pool. So ito, mga TP house pa rin, glamping area. Ito yung shower room, CR, tatlo lang siya, tatlong CR, tatlong shower room. Ito ay structure na hindi pa tapos.
pwedeng mag 10 pitch dyan. May nakita akong nag-vlog na dyan nag-pitch ng tent. Okay rin dahil elevated ka, pero syempre semento, hindi mo ma-pin ang iyong tent. Uy, medyo kailangan na nila ma-renovate itong tulay nila dito. Ayan, medyo marupok na ito dahil luma na ang kahoy, mabubulok na. Oh, ito nakakatawa, tunog ng sapa. Oh, halata mo na malinis pa. Ayan, tama pa tong daan natin. Yan, papunta tayo dun sa swimming pool na mayroon silang man-made na falls. Yung tubig na yon, sapa, yun, pinanggalingan. Ito lang, malapit lang pala. Ayan, konting lakad lang. Kita mo, may wire dito, ibig sabihin may kuryente dito rin. Hindi na inangat yung wire. Ayan, ayan natin. Oh, maliit na sapa nga. Ito malinis talaga, magandang paliguan. Ayan, family. Okay na. Wow, ayos ang tubig, malinaw ang tubig. Ayan. Pwede. Sa palibot ng pool, syempre kung gustong maraming maligo, may mga upuan siya. Ayan, ang lapad ng mga upuan. Tapos may mga upuan din na plastic. Dito video tayo. Correction, nagkamali ako. Itong falls nila dito ay hindi man-made, napaka-natural. Yung bato nila na malalaki dito, nandito, ay napaka-natural. Hindi nila ito binilt dito lang talaga ito, na kusang natipak lang, at yung mga tubig na galing sa taas, kusa rin na bumabagsak dito. Hindi ito pala sementado. Hindi masyado nakikita sa ibang vlog, pero dito napunta ako mismo ngayon na itong mga bato na nilagay dito ay hindi semento, bato talaga, natural. Kaya masasabi ko na itong falls na to, na maliit lang siya, ito ay natural falls. Ayan, dahil wala naman masyadong binago rito, natural siya na natipak ng mga bato. Yan, malalaki. Ayan, ang gawa lang nila dito ay yung swimming pool, yung man-made na pool, dahil ang source of water nila dito ay isang maliit na falls, natural siya. May bato lang, mga mabato lang talaga. Kala ko dati ay simento siya na inayos. Napakaganda kasi ng arrangement niya, oh. Para bang sinadya na matipak, kaya yung agos ng yung fall ng mga water ay napakaganda tingnan. Ayan. So, isa sa mga palatandaan na yung tubig na nanggagaling doon ay malinis ay yung mga tubo na kung saan ginagamit nila ito source of drinking ng community. Dito may dalawa na nakakabit. Doon sa taas mayroon pang isa. Ito, natural lang siya. Ayan, malinis pa naman. Yun, ito yung isang area pa. Aba, kung kayo ay gusto nyo rin ay solo, mayroon pa ditong special space para mag-pitch ng tent. Yun, oh. Oo. Okay dito, ha. Pero katulad ng sinabi ko,
Magandang area to, napakaganda. Ha? Pero, kung titinan mo, yan, lumalambot, puputik siya. Pag umulan, puputik. Dahil wala namang kanal. Yun lang yun eh. Kanal lang ang ano dyan eh. Lagyan mo na maayos na kanal. Medyo elevated ng konti yung lagayan ng tent. Yun, pasok na. Aba, napakaganda ng ano na to ha. Kung halimbawa ay dadalawa lang kayo, magkasama, may latagan ka pa ng hamok. Solo mo. Oh, may table ka pa. Ayun, solo mo yung lugar. Meron ka pang ano to, balon. May fish pan. Wow. Maliit lang siya. Yan, punta tayo dito sa reception. Dito ay magtanong tayo. Yan. May bantay sila dito. Ma'am, good morning po. Magkano po yung glamping ng may malaking bahay doon na Sa may taas? dulo po. Opo, Josiah Tree House po is Ah, 5,000 po. 5,000. May limit po ba yun sa number of packs? Yes po, 6 packs po. Ah. Maximum 6 packs po. Overnight po yun. Yes po. Mm, 22 hours stay po. 22 hours. Tapos, sa DIY campers katulad namin, magkano po ang na-charge ninyo para sa overnight per packs? Sa per packs po, entrance fee is 100 pesos per head po. Overnight na po yan. Yes po. Then, access na po kayo sa river, tsaka sa natural pool po namin. Yes po. Tapos yung tent pitching, 10 pitching is 300 pesos po. regular per tent po yun. Opo, ayan. Tapos may environmental po kayo, no? Yes, po. Sinisingil. 40 pesos po per 40 head. pesos per packs. Okay. Tapos ang parking naman ay hindi sa inyo. Opo, sa taas Hiwalay na po na singil yan. Sila ay nagsingil yata ng 50 pesos Opo. overnight. Depende po sa sasakyan. Sa motor Motor kasi po at 50 50 pesos 100 po overnight. sa car. Sige po, baka may gusto kayong i-invite, ma'am. Hello po. Hello viewers. Ano po, punta po kayo dito sa Camp Mahogany, Quezon. We encourage campers to go there because you got relaxing place and makakagawa kayo ng memories. Yun lang po. At saka napaka-hospitable ng mga staff dito. Yes po. This is located at Barangay Labak, Real Quezon, kilometer 21 po. Along the road lang. Yes po. Thank you po. Thank you. Ang score na maibibigay ko sa campsite na ito, Mahogany Campsite, ay 90%. Ito naman ay accessible at saka maraming mga amenities naman na magagawa dito sa campsite na ito. Magdikit kami ng sticker. Siguro dito yung padayon, dito yung sticker natin. Yun. Thank you po. Dito kila Irogs. Yan. Sila pa. Sila Camp Joy. Ano din ang padayon namin. Ay, Ayan, marami pa rin mga... si Elio nandito na. 24 po. Chadi, ano daw Lord, thank you po sa araw na ito, sa aming pagsama-sama.
Maraming salamat. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Sir Isidro Ondoy, pasalamat tayo sa kanya at nag-volunteer siya na gawin yung baklasin yung gulo dahil hindi ko may takbo, flat na flat. Ano mo kuya? Dave po. Si Dave, yan si Kuya Dave. Pag kayo ay mag-visit dito sa Camp Mahogany, siya yung mag-assist sa inyo para bitbitin ang gamit. Kahit nandun na kayo sa loob, siya rin ang mag-aasikaso sa inyo kung anong pangangailangan ninyo. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some